Kulang ang 10 kotse, kailangan 40. Kulang ang isang mansyon, kailangan 3. Pangarap ko sana unti-unting mawala na yun. Ang pangarap ngayong 2026 ay hustisya, matupad lahat ng pinagsisikapan ng mga matitinong tao at huwag na tayong pumayag na tayo abusuhin ng ating mga civil servants. Lagi kayong mag-iingat. Huwag niyong kakalimutan, laging gising dapat ito, yung utak ninyo. Kasi ang bawat araw doon, parang nasa pelikula kayo na hindi mo naiintindihan, natutuwa ka, ang daling-daling matukso ng kung ano-ano. Medyo delikado pag wala ka sa sarili mong bansa, wala ka sa mga kapwa mamamayan mo, wala kang mga kapatid, wala kang support system. That's what I'm saying. You need a support system. So, that's my message for the OFWs. Build a small support system over there with people you can trust. Ay sana matapos na itong kagarapalan ng mga tao, especially ng mga taong merong those people in power, the abuse. Ang hindi ko maintindihan ay yung lalim ng greed ng mga tao. Kulang ang 10 kotse, kailangan 40. Kulang ang isang mansyon, kailangan 3. Pangarap ko sana unti-unting mawala na yun para lahat tayo masenso. Lalo na yung mga mahihirap. Paniniwala ako to Plunder is murder. Okay, hindi ka nga pumulot ng barel at tinutok mo sa ulo ng tao at pinatay siya. Pero pag nagnanakaw ka ng ganong maraming side effects yan. After effects on people, health, the flooding, it kills people. Plunder is murder. Huwag natin kalimutan yan. Akala ng mga tao, hindi, pag nanakaw lang yan, Hins. Yung ganyang klaseng plunder, it's murder. Anong pagnanakaw ang pinag-uusapan natin dito? Merong pagnanakaw na pwedeng pagbigyan Kung nagugutom yung aking anak at talagang wala akong magawa, wala akong kapera-pera, at kumuha lang ako ng isang loaf of bread para mapakain sa araw na yun para sa kanila, tama ba na ikulong yan for the rest of their lives? No. Pero yung pagnanakaw na pinag-uusapan ko kanina, ibabato ko sa inyo. Sa tingin nyo, ano ang parusa para sa plunder? Yung ganong klase ng pagnanakaw, ganong klaseng greed, ganong kalalim na kakapalan. It should be the heaviest punishment. It should be in jail for life. Life in prison. I want to invite you to watch Pangarap at Hustisya sa GMA7. I play the role of Mr. Zhang, a real-life person. This is a real-life event, a true story, and I hope we learn a lot of lessons from it.